Welcome to your favorite noontime show. This is the Baptist Lunch. Magandang tanghali po sa lahat ng mga kapatiran po natin na sumusubaybay po ngayon sa ating pong programa. And muli po tayo nagkasama-sama sa hapon po na ito. At salamat sa Panginoon na tayo po muli ay merong pagkakataon na ma-experience ang katapatan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa pamamagitan ng programa po na ito. Again, magandang tanghali po sa inyo lahat, sa lahat ng mga estudyanteng nagbilang dyan sa labas, no? Magandang tanghali sa inyo. Yan, of course, pwede na kayong umalis dyan. Okay na, nakapagbilang na kayo. Sige na, thank you. And of course, sa lahat ng CBBA faculty and staff, magandang tanghali po sa inyo. Sa lahat ng mga kitchen staff na nakikinig habang nagluluto, yan. Magandang tanghali rin po sa inyo, North, South, East, and West corners of the church. A blessed Tuesday afternoon sa inyo po lahat. At ganun din po ay magandang tanghali din sa lahat ng mga kananayan. Ngayon ay Tuesday. It's a Mother's episode. Ito ay sabi nga nila Sir Noel at Sir Rudy, kung may usapang lalaki, sabi naman ni Ma'am Cynthia at ni Ma'am Marinelli, may usapang babae. Kaya sa lahat ng mothers na nandiyan dyan ngayon, ay keep tuning in and tag the names of your friends and relatives, no, na mga kapwa nyo nanay, upang sila yung mga kakwentuhan nyo na habang kunyari nagwawalis kayo sa labas ng gate. Yan. May tuwalya pa kayo sa balikat. Yan. Itag nyo na lang sila dito. Dito kayo makipagkwentuhan sa amin ngayong tanghali. Na po? At shoutout po sa lahat. And of course, sa ating mahal na pastor, magandang tanghali po sa inyo. At of course, shoutout sa aking mahal na asawa, Mami Shobe and Baby LG, magandang tanghali sa inyo. Alright, so again, let's continue to be blessed with our program this lunch. At sa ngalan po ng ating mahal na pastor, who is the executive producer and the director of this program, again, we would like to greet you a blessed Tuesday afternoon. Tuloy-tuloy tayo mga kapatid sa ating pong pinag-uusapan all about committed wife and a committed mother. Alam nyo, katulad nga na nabanggit ko po sa inyo last Tuesday, meron tayong magandang napag-usapan last Tuesday all about the virtuous woman, no? Kung paano ka mag-excel among all those mothers. Sabi nga natin doon, we're not after for competition naman, pero tuloy-tuloy tayo. Okay, so pero bago ang lahat mga kapatid ay nais ko munang ipakilala. Sabi ko nga ang mga batikano ng mga nanay na nakasama natin sa programa na ito. At ako po ay naniniwala that they are blessing sa inyo po pagdating po sa programa po na ito. And of course, they would like to greet you also at ang mga mothers na nakikinig po ngayon. Magandang tanghali po sa inyo, Ma'am Cynthia and Ma'am Marinelli. Magandang tanghali po. Good afternoon sa inyong lahat. Isang mainit na pagbati sa mainit na panahon. And binakita ko po si Ma'am Vivian Tandoy. Good afternoon po sa inyo dyan. At kay Ma'am Imelda Dilan from Davao City. Ang suki nato diha, maayong udto kaninyo. And also si Angeli Maghanoy all the way from Clark. Basta dun banda sa Pampanga, andun sila. Good afternoon po sa inyong lahat. And sa lahat ng mga bumabati dito sa ating FB page, good afternoon kay Ma'am Gretchen Baunsit, Ma'am Helen Kapundan, at yung iba si Ma'am Cynthia na mabati mamaya. Good afternoon din sa asawa kong nanonood. Hi Dad, at kay Jeremiah, si JJ nasa school pa. Ayan. Magandang tanghali at ngayon ay sweldo sa mga 15 nagsisweldo. Wag masyadong gumastos. Ang mga kananayan. Good afternoon. Wag po kayong aalis dyan dahil marami po tayong pag-uusapan para sa mga nanay at sa mga asawang babae. Hello. Magandang tanghali po muli sa ating lahat. Andito tayo, The Baptist Lunch. Siyempre, heto ang programa nating mga nanay, mga kababaihan na kung saan ay ating tatalakayin ang ating mga kasiyahan bilang isang ina, bilang isang asawang babae.
O ba, di ba? Ang iba umiiyak, pero grabe. Kahit umiyak kayo, walang mangyayari. Ang gawin nyo lamang makinig kayo, malay nyo, Yun. makita nyo at marinig nyo. At may mabasa kayo na meron palang mas malala pa sa inyo ang dinadala. Mas Oo, malala pa sa inyo. sa totoo. Yung pala, akala nyo, isang cross lang ang dala nyo. Yung iba, 5 pala. Kaya patuloy po tayo na mag-comment para magbibigay ito kalakasan para sa ating Ayan. mga kapatiran. Nakatingin nga ako marami tayong mga viewers ngayon, yung mga suki natin. Siyempre, nauna na nga dito si Ma'am Vivian Tandoy. Hello, Ma'am Vivian! Talaga naman, nagiging suki ka na namin ngayon. Malakas na dyan ang signal. Ganon si Mami Hilda, pambihira. Ito yung mami ng mga mami. Talagang grooving mami. O, diba? Dalawa lang yan sila ni Ma'am Julie. Oo, yan, silang dalawa. Yan, mag-BFF yan Pero ito pa, isang napakagandang doktora si Ma'am Eugene. Ayan, naka-tune in din siya. At isa pang magandang sekretarya dito, si Beng Ding Ding. Si Ma'am Belia Quiñones, si Ma'am Joy Estolonio, Lydia Fuzin, si Ma'am Helen Kapundan, at marami pang iba. Nako, sige. Tatay ba to, Sir Gabi? Batiin ko pala, ma'am, yung cousin ko, nakita ko nanonood Wow. from Davao City. Shout out sa'yo, Kazay. Ay, Thank you for grabe. watching. Oo, at saka yung juniors dito, si Sir Ivan. Si Ma'am Ami Cabrera. Ma'am Nilda Ociel, at saka sa lahat ng mag-tune in pa o magre-replay. Hello sa inyong lahat. At syempre, itong araw na ito ay para maibulalas natin yung ating mga niloloob at nilalabas. At saka syempre sa aking family, naka-tune in na si Pauline. Hello pa, alam ko to, nasa train na ngayon to may pasok siya. 1:30 advance to, no? Nasa train na nga to. Kaya patuloy po tayong makinig. At saka sa kaibigan ko pala, hello, Adele, alam ko magre-replay ka. At patuloy po tayong mag-tune in and pass the link. Okay, thank you po! Alright, so again, shout out po sa lahat ng mga nanay na kasama po natin dyan, no? At marami pang bumabati na mga nanay dito sa inyo, ma'am. At napakaganda, nakakatuwa na ang programa na ito ay balot na balot at merong parte, hindi lang suporta. Mas maganda yung may part ka kaysa may support ka, di ba? Pwede kang magkaroon ng support kahit wala kang part, pero mas the best yung may part ka. Kasi package yun Pag may part ka, package na yun. Kaya nga laging sinasabi ng ating mahal na pastor, para sa mga viewers po natin ngayon, laging sinasabi ng ating mahal na pastor, don't just support the program, but be a part of a program. No? Kaya again, sa lahat ng mga nanay, magandang tanghali po sa inyo and I hope that you are ready ngayon sa ating pong pag-uusapan. Alam niyo po, no, nakaraang Tuesday, Ma'am Cynthia, Ma'am Marnelli, ang ganda ng ating pinag-usapan. It's all about having a virtuous woman, and sabi nga natin doon, many daughters have done virtuously. No, isa sa mga napakagandang tandaan ng bawat isa, mga kapatid, is sa mga nanay na nandyan, sabi nga ni Ma'am Cynthia kanina maraming cross, no? Maraming cross. Sa tingin nyo, meron kayong isang cross na pinapasan, pero yung iba, pag nagpenitensya, ilang Station of the Cross ba meron ng Nakalimutan ko. Tatlo lang yung napuntahan ko Kung Hindi ko alam hindi ko alam kung ilang Station of the Cross, pero yung iba, kahit hindi na mahal na araw, hindi pa tapos ang Station of the Cross. Kasi doon sa bahay sa amin sa Davao, yung kanto namin, pang 10. So yun yung alam ko na, parang Baka alam ko 11 sa 10. inyo yung pang 11. Malamang. Sa labas ng bahay namin, alam ko 10, pero hindi ko alam kung yung last na yun. Hindi alam ko yung last Okay, station. di ba? Kaya, sabi nga ni Ma'am Cynthia, akala natin yung cross na, akala nyo mga mothers, yung cross na dala-dala nyo ay mabigat na, may mas mabigat pa pala. No? Kaya nga po ginawa ng ating mahal na pastor ang programa po na ito dahil ay wala pong ibang hangarin ang programa po natin, even sa mga young people, sa mga lahat ng programa po natin dito sa ating simbahan.
The programs of the church are not here to condemn people, but are here by the grace of God to help those people that in need. No po? Yan po ang ating pinag-uusapan. Kaya nga, kung maaalala nyo po, lagi tayong as much as we would, no? Ay Yes po, yes po. 14 daw, 14. 14, sabi ni Ma'am Edina. Oh. Nasaan na po kayo ngayon, Mama? Nasaan na? Anong istasyon? Nahuhuli tayo. 14 station po. Yan din sabi ni Ma'am Joy. Thank you po, Ma'am Medina and Ma'am Joy. No? Alam nyo, sabi nga natin kaya as much as we would, nagdadala tayo ng mga bisita, nag-i-invite tayo ng guest. Bakit po? Para saan? Para makita ninyo ang testimony ng nila kasama ang Panginoon sa kanilang pamilya, no po? And dito sa atin hindi tayo scripted. Hindi tayo scripted dito. Hindi natin iniimbitahan yung mga nag-uusap. Hindi kami nag-uusap-usap sa backstage kasi wala naman pong backstage dito sa ating studio. So, meron sana dito na waiting area kaso andume. So, anyways, babalik natin yung waiting area na yan. No po? So, hindi tayo scripted dito. Sir, kasi yung mga iniimbita nyo naman dyan, matatagal nyo ng kasama. Yun po ang pinakamaganda. Kasi hindi lang namin sila, hindi na usapin doon, no, sa mga nanay na nakikinig na yun, kung gaano katagal kasama nila Ma'am Cynthia, ni Ma'am Marnelli, yung mga nanay na iniimbita. Ang usapin po doon, kung gaano na nila kasama ang Panginoon sa buhay nila. Yun ang pinakamaganda po. Alam nyo po kung bakit? Sapagkat pag ikaw ay committed na nanay, sabi ko nga po, ito pong taong nakikita nyo sa harap po ngayon, I can proudly say that I am a fruit ng isang committed na nanay. No? At hindi naman ko mo sa simbahan, lahat naman po mag-a-agree sa akin dito sa comment section na hindi naman porket nasa simbahan na ang isang nanay ay perpekto na yan. Again, there's no such thing as a perfect mother. But there is a thing na pwede nating tawagin na committed mother. And sabi nga ng Bible, many daughters have done virtuously, but thou excellest them all. So makikita ninyo yung nakaraang pag-uusap natin, doon sa nakaraang pag-uusap natin, ay meron po tayong mga binalangkas na talata na siyang nagsabi that among those virtuous women ay merong nag-excel na isang nanay, no? At makikita nyo doon talaga yung characteristic niya ay sobrang ganda, sobrang sabi ko nga ang pinaka nagka-catch talaga doon, ma'ams, ng aking attention yung kumuha siya ng katulong para may pagsilbihan siya. Akalain niyo, no? Kumuha siya ng mga katulong para meron siyang paglingkuran. Di ba? Baliktad Kumbaga baliktad Siya yung gumigising ng maaga, siya yung naghahanda ng pagkain bago siya mag-serve, no? Bago siya paglingkuran, siya muna ang mag-serve. Alam niyo po, yan para po sa kaalamanan ng mga nanay. Yan ang isang katangian na meron po kayo. No, alam niyo, ngayon ay nasa doctrine of man na tayo, Ma'am Marinelli, di ba? Anthropology na tayo sa doctrinal review. Kahapon ay nagsimula na ng reporting sila Sir Ivan at sumunod sa kanya si Ma'am Blessy. Maganda yung report ni Ma'am Blessy. Sinabi ni Ma'am Blessy yung mga katangian kasi nasa creation of woman, katangian ng mga babae na wala sa lalaki, no? Na kung mapapansin niyo po, isa lang pinapasalamatan namin doon, yung hindi kami binabuan. Wala kaming dalaw. Pero alam niyo po mga kapatid, kung mapapansin niyo, it's not about being different sa mga nanay, but it's about being an outstanding creation by God. Alam niyo po kung bakit? Kasi yan po ang design ng Diyos para po sa mga nanay at sa mga asawa. Kaya nga sabi ng Bible, you are a helpmeet, no? Pero hindi yan yung meet, kung mapapansin nyo, hindi yun magkadugtong. Yun ay magkahiwalay. At nakalagay po doon, help meet, no? So kung makikita nyo, tulong talaga at merong malaking part sa ang isang nanay at ang isang asawa sa buhay ng isang pamilya. No po? Kaya napakaganda ng ating pong pinag-uusapan po dito. It's all about being a committed wife and a committed mother.
na malaki ang magagawa niyan. Alam niyo po, there's a story in the Bible about a committed mother. Kung familiar kayo po sa storya po ni Hannah, no po, ng isang nanay na nagngangalang Hannah. Sabi si Chani na ang nanay ni Moses. Okay, so si Hannah po ay iba ang, alam nyo ito, Ma'am Cynthia, Ma'am Marinelli, grabe, as I read this story ni Hannah, ay grabe ang commitment ng nanay na ito sa Panginoon. And napakaganda po kasi ng pwedeng mangyari kapag meron isang committed na nanay at committed na asawang babae. Alam niyo po, napakaganda ng pwedeng mangyari sa loob ng pamilya. Yes, nandiyan dyan yung tatay as the leader of the home, as the assigned leader by God, no, in the home. Pero mga kapatid, hindi po pwedeng ma-left out ang nanay. Malaki ang role ng nanay when it comes to the family. No, katulad po nito mga kapatid. Papakita po natin ngayon sa inyo, sa mga nanay na nakikinig po ngayon dyan. Papakita namin sa inyo ngayon kung ano ang nagagawa kapag meron kang commitment sa Diyos. No? Yan ang pinakamaga. Kung mapapansin nyo po sa storya ni Hannah, to make the story short, di na natin babalangkasin yung storya ni Hannah. Hannah is a barren woman. No po? Hindi siya magkaanak, but he asked sa Diyos na bigyan siya ng anak. Now, dito po in verse number 20, no, babasahin ko lamang para meron lang tayong biblical reference, no. 1 Samuel chapter 1 verse number 20. Sabi po ng Bible, "Wherefore it came to pass when the time was come about after Hannah had conceived that she bare a son." So, to make the story short, he plead to God to give her a son. At yan po ay sinagot ng Diyos. Na binigyan po siya ng anak ng Diyos in verse number 20. His name, and called his name Samuel. Okay, saying, "Because I have asked him of the Lord." Okay, now, kung makikita nyo po dito, ang unang-una po na makikita nyo na karakteristik ng isang committed, okay, ng isang committed na nanay at committed na asawa, wala po siyang ibang binibigyan ng kanyang problema, kundi isa lang, Diyos lang. Amen. Okay? So kung makikita nyo po sa storya ni Hannah, ito familiar po, nandito si Ma'am Cynthia, nandito si Ma'am Marinelli, na Ma'am, no, sometimes may mga nanay na talagang sabi nyo nga kanina, hindi lang isang cross, kundi 5 cross ang bitbit. Di ba? Kung may 14 stations, baka 20 yung sa kanila. Di ba? May mga ganyan. Hindi natin alam ang problema na pwedeng dumating sa atin. Pero alam niyo po, ang pinakamaganda, if you are a committed mother and if you are a committed wife, isa lang ang pwede mong pagsabihan ng problema kasi isa lang din ang tanging personang makakalutas ng iyong problema. No, alam niyo po, ako naman ay naniniwala na ang isang babae, isa lang ang kanyang, kumbaga kung meron na po siya, di ba ma'am, kung meron na siyang pinakamataas na gustong ma-achieve sa kanyang buhay sa pagiging asawa niya ay yung maging nanay siya. Di ba? Di ba po? Yan, di ba? Essence of a woman. Di ba? Yan ang pinaka parang, yun ay pinaka-peak ng pagiging asawa mo eh. Di ba? Yung maging nanay ka. Iba, masayang maging asawa, pero iba ang kasiyahan ng maging nanay. Amen. Di mo ba? Kaya nga, a lot of people are still praying, no, na maging nanay, pagkabiyayaan sila ng Panginoon. Ako mapapansin niyo po, si Hannah, ngayon nga, marami ka nang pwedeng lapitan towards dyan eh. Marami ka nang pwedeng tanungin, paano magkaroon, magkaragay, ganyan. Marami. Mahirap si Hannah. Diba? Mahirap si Hannah, wala man siyang malapitan. During those times, sino ang malalapitan niya na doktor? Sino ang malalapitan niya na clinic? Wala man siyang mapuntahang clinic, wala man siyang mapuntahang hospital. Di ba? Walang malalapitan si Hannah. Pero makita niyo po, it doesn't matter. When the biggest problem comes to her life, ang kanyang nilapitan ay ang Diyos. Alam niyo po, yan ang isa sa pinakamagandang characteristic ng isang committed na mother at committed wife. Sabi nga ni Ma'am Cynthia kanina, a lot of things can happen to a mother. Samot-saring problema, loob at labas ng bahay.
Di ba? Loob at labas ng bahay, pwedeng magkaroon ng problema ang isang nanay. Pero kung makikita nyo po mga kapatid, lahat ng yan, isa lang ang dapat nyong lapitan kasi isa lang ang kayang lumutas ng problema na yan. No? Be a committed mother and a committed wife by coming or by telling everything to the Lord. No? Maganda nga yung sinabi ng ating mahal na pastor last Sunday, di ba? Last Sunday afternoon, kung hindi ako or last Sunday morning, no? Nung dinugtungan niya yung preaching na ating narinig. Ano po yung sabi niya? Di ba? Nabanggit niya yung call unto me and I will answer thee. And I will show thee great and mighty things which thou knowest not. So sa madalit sabi, mga nanay at mga asawang nakikinig po ngayon, no, hindi po natin, yes, marami iba't ibang klaseng problema. Sabihin natin mabigat ang problema na meron ka ngayon, but be a committed mother and a committed wife by coming to the Lord. No? By coming to the Lord. And makikita nyo po dito, sinagot ng Panginoon. Sinagot ng Panginoon yung panalangin ni Hannah. Now, mapapansin nyo po, nung sinagot na ng Panginoon yung panalangin ni Hannah, it didn't stop there yung commitment po ni Hannah. No? Kung mapapansin nyo po yan. Now, dito po in verse number 21, in verse number 21 and 22, makikita nyo po dyan na siya po ay nag-appear. Okay? Nag-appear in the temple at inoffer niya si Isaac, si Samuel rather. Si Isaac pala, kay Sarah pala. Si Moses pala. Inoffer niya si Samuel. Okay? Inoffer niya po si Samuel. Okay? Inoffer niya si Samuel sa temple ng Diyos. Sa priest na nagngangalan pong si Eli. Okay? Now, kaya nga po yung commitment po ni Hannah sa kanyang anak, dapagkat sabi niya nga, I have asked him of the Lord. Okay? So, hiningi niya yan sa Panginoon. Kaya nga, Hannah's commitment to her son, Samuel, involved a solemn vow made to God. Ang kasama po nito ay solemn vow. Ibig sabihin, sacred vow sa Diyos na ibinigay, sa Diyos po na ibinigay niya, na ano po yun? Na nag-promise si Hannah to dedicate him to a divine service for his entire life if God granted her a son. Yan yung commitment ni Hannah, mga kapatid. Alam niyo po, ito po yung sinasabi ko sa inyo, mga nanay, no? Sa mga nanay na nakikinig po ngayon at sa mga asawang nakikinig po ngayon. If you have a commitment sa Diyos, be committed to achieve that commitment. Alam niyo po kung bakit? Kasi hindi po ninyo alam kung ano po ang pwedeng mangyari, mga kapatid, pwedeng mangyari sa commitment po na yan. Hindi nyo po alam, mga nanay, maaaring sabihin nyo, maaaring naiimposiblihan kayo sa commitment na binitawan nyo sa Diyos at maaaring nagdalawang isip kayo. Ano ba yan? Ba't ko nabitawan yun sa Diyos? Patay tayo dito. O, ba't ko ba ginawa itong commitment na ito? Alam nyo po, when you make a commitment sa Diyos, achieve it, no? Isikapin po ninyo na ma-achieve po ninyo yan. Bakit po? Dito po makikita ninyo sa vow, sa commitment na ginawa po ni Hannah para sa kanyang anak na si Samuel. It is a long-term commitment. Okay? Sabi ni Hannah, all the days of ng buhay ng anak ko, Panginoon, sa inyo na yan. Because I have asked him of you. Hiningi ko yan sa iyo eh. So, pinagkatiwalaan mo ko dyan, but he's not mine anymore. He's yours. No? Kaya yan ang commitment. Pero mga kapatid, ang gusto ko po makita nyo dito, para po sa mga nanay, is the commitment. Okay? Bakit po? Sapagkat sabi ko nga po sa inyo, when you made a commitment para sa Panginoon at pinagkatiwala nyo yan, and God will bring it to pass. He will be the one that will bring it to pass. Kaya nga sabi niyan sa ating key text, Psalms 37:5, commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. It is God that will bring those commitment na mangyari. Kaya nga tinan niyo po, alam niyo po kung bakit ina-emphasize ko po ito ngayon sa inyo para po sa mga nanay at asawang nakikinig po ngayon. Kasi ang ganda po na nangyari sa commitment ni Hannah. Tinan niyo po, mga nanay. Ang unang nangyari na makikita niyo po dito, bago tayo pumunta kay Samuel. Samuel is the subject here actually. Sarah, ito na naman tayo.
pinapatalon tayo agad eh. Sa Hannah's commitment sa Diyos as a mother, no? Yan yung subject, yung commitment ni Hannah at si Samuel, na fruit of commitment. Okay? Tingnan niyo po. Unang-una, dahil sa commitment ni Hannah, nagkabunga ang commitment niya. That is Samuel. That is blessing na. That's blessing number 1 na. So mga nanay na nakikinig ngayon at mga asawang nakikinig po ngayon, ang pinakamagandang tandaan nito, pag kayo po ay naging committed na mother and naging committed po kayo na wife, hindi pwedeng walang resulta. Di ba, ma'am? Hindi pwedeng walang bunga. Kasi kay Hannah nagkabunga eh. Nagkaroon ng Samuel. Had it not been for her commitment to God, walang Samuel. Di ba? Walang Samuel. Kasi imagine niyo po, paano kapag hindi gumawa si Hannah, paano pag sinabi na lang ni Hannah, Panginoon, bigyan mo na ako ng anak. Ako na lang ang walang anak dito. Oh. Yung asawa ko, nagkaroon pa ng anak sa iba. Ako na lang ang walang anak. Sige na, bigyan mo na ako ng anak. Oh. Paano kung ganun lang? Do you think malaki ang chance na sagutin ng Panginoon, na sagutin ng Diyos ang panalangin ni Hannah? Malaki ang chance na hindi. I'm not saying na alam ko ang gagawin ng Diyos, mga kapatid. But had it not been for her commitment na Panginoon, Diyos, o Diyos, bigyan mo ako ng anak, I will give him to you. That's my commitment. Now, the subject now is the commitment. Now, dahil nagkaroon ng commitment, naging committed si Hannah, naging committed mother at naging committed wife siya, nagkaroon ng bunga. Lumabas si Samuel. Mothers and wives that are listening right now, kaya po huwag kayong matakot na mag-commit sa Panginoon. Just commit thy way unto the Lord. Trust also in Him. Yung last phrase po ng verse number 5 ng Psalms 37, that's the fruit. That's the promise that your commitment will have a fruit. And He shall bring it to pass. Bakit po? That's a promise eh. That's a promise from God na ibigay mo lang sa akin, anak. Akong bahala dyan. Ako ang magbibigay sa'yo ng bunga. Ako ang magbibigay sa'yo ng fruit. Your labor will not be in vain in me. Just commit it to me. Yan lang naman ang gusto ng Diyos. That's the first one. Nagkaroon ng bunga ang commitment ng isang nanay at ng isang asawa. Pangalawa po, Ma'am Cynthia, Ma'am Marinelli, na gusto kong makita dito ng mga mothers na nakikinig po ngayon, is yung relasyon naman dahil sa commitment ni Hannah sa Diyos, yung naging bunga ng relasyon ng nilang mag-asawa. Tingnan niyo po, in verse number 23, okay? Basahin na lang po natin para makita natin yung storya. From verse number 20, let's drop down to verse number 21. And the man Elkanah and all his house went up to offer unto the Lord the yearly sacrifice and his vow. But Hannah went not up, for she said unto her husband, I will not go up until the child be weaned, and then I will bring him that he may appear before the Lord and there abide forever. Now, that's the commitment. Verse number 23, and Elkanah, her husband. Okay? Asawa po ni Hannah. Okay? Si Elkanah. Her husband said unto her, do what seemeth thee good. Tarry until thou have weaned him. Only the Lord his word. So the woman abode and gave her son suck until she weaned him. Now, kita nyo po. Verse number 23. Kung mapapansin nyo po, yung phrase, yung mga words na ginamit po dyan, rather, not the phrase, but the words na ginamit ni Elkanah towards his wife, Hannah. Tingnan nyo po. And Elkanah, her husband, said unto her, do what seemeth thee good. Do what seemeth he good. Alam nyo po, as you study that phrase right there, it involves a big trust. It involves a big trust. Kasi mga kapatid, ito po si Elkanah ang inassign na leader ng tahanan ng Diyos. Pero kung mapapansin nyo po, mga kapatid, this time, pinaubaya niya kay Hannah yung gustong gawin ni Hannah. Pwedeng sabihin ni Elkanah, ay hindi, pupunta tayo sa templo ng Diyos, isama mo yan.
Oh, pupunta tayo sa templo ng Diyos, dapat ito, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. No, pero this time, pwedeng mag-retaliate si Elkanah. Pinapangunahan ako nito Pinapangunahan ako nito ni Hana. Pero makita nyo po, sabi ni Elkanah sa kanya, do what seemeth thee good. Ibig sabihin, gawin mo yung sa tingin mong makakabuti. Di ba? Bakit po? Do you think ito po do you think na ang rason nito kung bakit sinabi po ito ni Elkanah sa kanyang asawa kasi takot si Elkanah kasi may kalokohan siyang ginawa. Sige, may ginawa kasi akong kasalanan diyan para kay Hana kaya baka madali tayo. Sige, gawin mo na lang kung anong gusto mo. No. It's not the point here, brethren, is this sa mga nanay, no? Maganda po itong point na to. Makikita niyo po yung tiwala ng husband po ninyo. If you really been a committed wife and a committed mother sa Diyos. Alam niyo po, yun ang nakita ni Elkanah. Yung commitment ng kanyang asawa. Sabi ni Elkanah, bagamat as I understand the verse and the message or the context of the story is malaki ang tiwala. I am so blessed that I have a wife na committed sa Diyos. Akalain mo, yung problema niya, sa panahon po ngayon, di po ba, Ma'am Cynthia, Ma'am Marinelli, sa panahon ngayon, if you cannot give something na, halimbawa, sabihin natin, anak sa asawa mo, ito yung nagiging grounds ngayon ng hiwalayan Di mo ba? Ito yung nagiging grounds ngayon. Hindi mo naman pala ako mabigyan ng anak. Sige, maghiwalay na tayo. Ito ngayon yung nagiging grounds. Pero makikita nyo po, hindi nangyari ito kay Elkanah at kay Hana. Bakit? From the very beginning, mga kapatid, kung babalikan nyo yung mga previous verses, bago tayo dumating sa verse na ito, isa lang ang nakita ni Elkanah kay Hana. Wala na pong iba kundi siya ay lumapit at lumapit at lumapit sa Diyos. Kaya nga nung nakita ito ni Elkanah, sinuportahan ngayon ni Elkanah yung decision ni Hana. Kasi may decision si Hana na not until that he will be weaned ay hindi muna kami pupunta dyan. Full grown, alam niyo po ba yun mga kapatid? Pag sinabi pong weaned, yung ma-full grown siya. Bakit? There things can happen. 'Di ba? Sabi nga 'di ba pag up until 6 months, sabi nga bagamat wala naman ang sumusunod at pasensya na. Pero up until 6 months nga sabi nila, 'di ba, medically speaking, nabasa ko lang naman po ito. Hindi naman po ako doktor. Doktor kuwak-kuwak lang tayo. Pero as I read it, di po ba, yung hindi mo basta-basta katulad po ni LG, hindi mo siya basta-basta i-expose sa tao. Di ba? Bakit? Malaki ang tendency na may mangyari pa sa kanya Magkasakit, ano man, maraming pwede. Kaya nga sabi ni Hana, not until he will be weaned. Hindi mo na kami sasama. Maging full grown, hindi muna kami sasama. Yung lumakas, yung kaya niya na, hindi muna kami sasama. Kasi, ang sabi ko, i-offer ko siya sa Diyos. I will give him to him at gagamitin siya ng Diyos. So, Hannah tried to do everything to protect the blessing na nanggaling sa Diyos, which is the fruit of her commitment. Kaya nga kung mapansin niyo po, by Elkanah, na nakita niya yun, committed tong asawa ko. Committed tong nanay sa kanyang anak, then I will support her. Mothers, wives that are listening right now, una kong binanggit po sa inyo, the fruit of the commitment of Hannah is a blessing, which is si Samuel. The second fruit na ibinigay po ng Diyos by being a committed mother and a committed wife, yung suportado siya ng kanyang asawa. Meron silang magandang relasyon ng kanyang asawa. Bakit? Mga kapatid, wala nang pinakamagandang hinihiling ang mga asawa niyo pong lalaki, mga mothers and wives that are listening right now, kundi yung kayo po ay maging committed sa Diyos. Amen. Bakit? Ay masaya ang pamilya kapag committed ang nanay at committed ang tatay. Committed ang asawang lalaki at committed ang asawang babae. Wala na po kayong maitutumba sa kasiyahang ganun ng isang pamilya. Pera, nandiyan yan Pera will come and it will go. Di ba? Pasok, labas, yan ang pera. Hindi yan tatagal. Sabi nga ng one of the richest man in the Philippines, 'di ba?
Ramon Ang. O ano sabi niya? Hanggang ngayon wala pa akong pera. Bakit? Bakit naman wala? Makita mo yung network income niya, grabe. Pero siya mismo nagsabi, wala. Bakit? Ano sabi niya? Bakit ka mag-aano sa pera? Papasok yan, lalabas din yan. Hanggang ngayon wala pa akong pera. So, you see that if you will base your happiness as a couple, pagdating sa pera, walang mangyayari. Pagdating sa kasikatan, lalong walang mangyayari. Pero kita nyo po ito, saan binase ni Elkanah ang kasiyahan at tiwala niya sa kanyang asawa? By seeing that her wife, as a mother also, ay committed sa Diyos. Now, last, bago ko po ipasa sa mga kasama po nating nanay dito, alam niyo po kung ano yung third blessing na nakita na binigay ng Panginoon na resulta ng pagiging committed ni Hannah sa Diyos? Yung dedication, yung long-term commitment na ginawa niya for Samuel. Hannah's dedication was a long-term commitment. Si Samuel po remained at the temple and served God throughout his life, becoming a prophet and judge of Israel. Tingnan niyo po ang resulta. Ang ganda ng final result ng naging commitment ni Hannah. Mga nanay at mga asawang nakikinig po ngayon, hindi po natin pwedeng sabihin na mababaliwala ang lahat ng commitment na ginagawa po natin, na ginagawa po ninyo. Bakit po? Kasi ang ganda ng narating ni Samuel. A prophet and a judge of Israel. Samuel became prophet and judge of Israel. One of the most respected prophet and respected judge ng Israel. Yan si Samuel. Saan po yan? Lahat ng ng sinabi ko po sa inyong tatlo, saan po yan lahat nagsimula? Ano po ang pinakaugat niyan? The very root of it, it's not money, it's not fame, it's not the material things of this world, but the very fruit of it is, alam niyo po kung ano? Commitment ni Hannah. Kung hindi naging committed si Hannah, I don't think na merong lalabas na Samuel. I don't think na may maganda siyang relasyon sa kanyang asawa, and I don't think na may lalabas na prophet and a judge ng Israel. Walang lalabas na ganon. Bakit po? Kasi wala namang ginawang commitment si Hannah. Now, that's my encouragement to all the mothers that are listening right now, to all the wives that are listening right now. Don't be afraid to make a commitment, and don't be afraid to be a committed wife and a committed mother. Alam niyo po, sabi nga di ba? Makita niyo po ito doon, iti-trace back natin ito doon, Ma'am Cynthia, Ma'am Marinelli, doon sa istorya ni Ma'am Lani, di ba? Kung maalala niyo po, yung ano po ang sabi ni Ma'am Lani? Grabe ang tiwala niya sa desisyon na ginagawa ni Sir Hiner. Bakit? Kasi nga, ganun din naman si Sir Hiner. Kung ano din yung sabi ni Ma'am Lani, nandoon din siya. Si Ma'am Lani po halos all throughout her life ata, nandito na yan kasi naging teacher pa namin yan sa academy. Sa luma at sa bagong academy na naabutan niya pa both time of that, no? So kung makikita niyo po, nandoon. And ngayon as a result, malaki ang blessing. 'Di ba? Ganyan po ang mangyayari, mga kapatid, mothers and wives, na pag kayo ay naging committed sa Diyos. Kaya nga ang encouragement ngayon tanghali, no, na nababakinggan nyo sa Baptist Lunch. The principle is be a committed wife and a committed mother. Kasi, sabi nga ni Ma'am Cynthia, kahit ilang cross pa yan, ilang cross pa ang pasanin mo, ilang stations pa ang daanan mo, those things will be wiped out, mawawala yan, and it is not possible, and it is not impossible rather, na mawala yung mga problema na yan kung magiging committed lang po kayo. May problema kayo personal, may problema kayo sa pamilya, may problema kayo sa inyong asawa, kapatid, mga mothers at mga mothers at mga asawang babae na nakikinig po ngayon. You are serving a God na walang imposible. Everything is possible, no, sa Diyos, paniwalaan mo lang. 'Di ba? You just have faith in Him. Katulad ng ginawa ni Hannah. Again, lumabas si Samuel, nagkaroon ng maayos at masayang relasyon sa asawa si Hannah, at nagkaroon ng one of the greatest prophet and judge ng Israel
na si Samuel pa din. Those three, if you will trace it back, isa lang. Isa lang ang pinakaugat, yung commitment ni Hannah sa Diyos. Yun lang. By making a commitment and by being committed to her commitment, ganun ang nangyari sa buhay ni Hannah. Di po ba? Napakaganda. Kaya mga mothers na nakikinig ngayon, don't be afraid again to make a commitment and be committed to it. Ma'am Cynthia, meron po kayong gustong idagdag sa atin ng pag-usapan. Sinabi ko nga, pag binasa mo yung virtuous woman dito sa Proverbs 31, kung wala kang committed heart, napakahirap, mababurnout ka. Just like Hannah. Pambihira, sabi si Hannah, ilang taon? Para mga nasa 70 plus nung hindi pa rin nanganganak. Pero yung commitment niya sa Panginoon na, nakita ko muna dito yung trust niya talaga sa Panginoon. Yes. Biruin mo, nililibak na siya dahil wala ngang anak. Pero yung pagtitiwala niya sa Panginoon, na pinakita niya yung sinseridad niya sa Panginoon, yung mapagkamalan siyang nalalasing o nawawala na sa sarili dahil sa pagpipere niya. Sabi ko nga, kung pag-aaralan mo, gusto kong pag-aralan ng buhay ni Hannah kasi ang sarap makita yung mga ganitong character ng Bible na kung saan nakita natin yung naging magandang resulta, lalo pa ito pagiging isang ina at isang asawang babae. Yung makita mo na yung asawa mo magtiwala sa'yo, pero mo pupunta sila sa temple na yearly ginagawa nila. At yung sabihin niya dun sa kanyang asawa na, yung sinabi niya na, I will not go up until the child be weaned. Aba, kung sa panahong ito, hindi sa totoo lang sa panahong ito sasabihin, ba't hindi ka magsisimba? Doon yung tamang lugar. Pero iba yung, malamang, inilid din siya ng Panginoon. Nakita talaga ng Panginoon yung sinseridad niya doon sa commitment niya. Kailangan niyang palakihin ng maayos. Siguro ang nakita ko dito, baka gusto niyang palakihin ng maayos si Samuel. Physically, kasi kapag dinala nga naman sa... yun nga po, maraming pwedeng mangyari. Oo. Maraming pwedeng mangyari. At saka naniniwala ako, kinumit niya na once na dinala niya sa temple, forever na hindi niya nakukuhanin. Yeah. Kaya talagang yung nakita mo dito yung heart and sincerity ni Hannah to accomplish her commitment sa Panginoon. Yeah. Kaya naman pinagpala siya. Biruin mo, at sa old age niya, binigyan siya ng anak, lalaki, na hindi niya alam na yung pala magiging judge and prophet. Ay, imagine, nagpalaki ka sa panahon ngayon, nagpapalaki tayo ng mga anak natin. Ano yung direction natin sa ating mga anak? Paano natin binibigyan ng commitment na itong mga anak natin may aalay natin sa Panginoon? Di ba may tinatawag na tayo pag birthday? Para naging tradition na lang yan. Kapag nag-birthday yung anak natin, normally pag nag 1 year old, sasabihin natin, ide-dedicate natin. Yeah. Gaano tayo kasincere sa Panginoon nung sinabi natin na ide-dedicate natin yung ating mga anak. Speaking ako dito sa mga nanay at tatay, talagang akala nila binyagan Hindi po. Ang ginagawa po natin na ikinumit natin na ide-dedicate natin ang ating mga anak sa Panginoon, hindi naman ibig sabihin na maninirahan na dito. Yeah. Pero paano natin gagampanan, idinededicate natin ang ating mga anak. At kapag nag-pray ang ating mahal na pastor, sasabihin niya na sa mga anak na ipinagkatiwala sa mga magulang na ito. Paano natin hinahandle yung mga anak natin na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon? Paano natin pinahahalagahan yung naging commitment natin sa Panginoon? Kaya napakahalaga talaga yung magkaroon tayo ng sincerity sa ating commitment. Mawiwin natin yung ating husband, mawiwin natin yung ating mga anak towards God. Kaya napakahalaga talaga na magkaroon tayo ng committed heart. Kaya yung last time na sinabi mo, Sir Maki, na regarding ito sa commitment nawala yata. Ayan, yung tungkol sa commitment na dapat magkaroon tayo talaga ng be a committed, virtuous
woman. Hindi Amen. lang basta virtuous woman, kundi maging committed Amen. virtuous woman tayo. Sabi dito, virtuous woman is not a title, but a kind of attitude Yeah. resulting to your commitment. Commitment. Talagang That's hindi right. lang hindi lang Amen. yan title, hindi lang yan salita. Hindi lang yan yung out of may masabi lamang tayo, pero talaga na andoon yung ating attitude in giving our commitment to God. Yeah, Mama Rinelli. Opo, nakita ko po yung faith ni Hannah sa Panginoon na para alam niya, nung lumapit siya sa Panginoon, alam niya na didinggin siya ng Panginoon. Amen. Kasi imagine, nakaprepare na siya na hindi niya muna dadalhin sa temple si Samuel. Alam niyang yearly nilang ginagawa pero hindi niya muna dadalhin hanggat hindi handa. So pinaghandaan niya. So ilang years na kaya pinaghandaan yun, di ba? So parang ang ganda po nung pagkasabi, yung sabi ni Sir Makin na ibigay mo lang sa akin, ako na magbibigay ng bunga. A lot of us, ako guilty ako dyan, marami tayong prayers. Pero pinaghandaan mo ba kung darating yung pinag-pray mo? Oh, kung darating yung sagot, 'di ba? Alam ko marami sa atin, Lord, bigyan mo kami ng yan, yung typical na joke natin, pagka yumaman lang ako, ganito ang gagawin ko. Paano kung payamanin ka nga talaga ng Panginoon? Handa ka ba? 'Di ba? Handa ka bang magbigay ng tithes? Uy, malaki na pala yun na. Kasi kung 1 million, Eksakto yan, 100,000, ang laki nun na, 'di ba? Gaganon ka na. Tithes pa lang yun, wala ka pang offering. So parang, be careful what we ask for. And when we ask of God, be careful, be ready for the answer. Kasi si Hannah, handa siya dun sa sagot ng Panginoon. At talagang alam niya na dadaan lang sa kamay niya si Samuel for a little time. And the rest of it, ang Panginoon na yung bahala. So, ano kaya sa atin na mga nanay, have we come to that point kaya na kung ano man yung pinanalangin natin sa Panginoon, kaya nating isurrender sa Kanya lahat. Yung kung ano man yung mangyari, yung resulta nito, Lord, ikaw na ang bahala. A lot of times, hindi. Kasi marami tayong apprehensions, marami tayong gusto natin. So sana makuha natin yung commitment ni Hannah na i-offer lahat sa Panginoon. Kung ano man yung nabitawan niya sa Panginoon. Binitiwan niya kasi sa Panginoon eh. Oh, pabihira. Na Paano Lord, ka- buksan mo lang yung aking King womb. womb, oo. Sa'yo na tong anak ko. Ah. Delikado yun, di ba? Talagang kailangan niyang panindigan. Ang tagal mong panalangin. Oo. Tapos hindi rin pala ikaw magre-rare na Oo. all throughout. Yeah. Di ba? Ibabalik mo rin sa Panginoon. Pero 'di ba, ang galing talaga kasi if you read the life of Samuel later on nung relationship niya na kay David, parang wow. These are all great events. So, nakakatuwa na sabi nga ni Sir Makin na mention niya, hindi mo kasi alam kung ano yung plano ng Diyos pagka tinupad niya yung prayer na pinag-pray mo. So, excited ako kasi may mga prayers ako, Lord, salamat sa reminder. Ay, hindi dahil mag-aanak ako ulit, ha? Pwede naman. Kaso minsan nga, nananalangin tayo, pero nananalangin tayo yung gusto natin. Yun. Hindi yung gusto ng Panginoon. Yeah. Oo, yun lang. Sa, yan. grabe po ito, ma'am. Alam nyo, itong sinabi po dito ni Hannah talaga. Kaya, isa po sa mga nag-catch up po, no, as I read this and study this story for the TBL nga, na patungkol sa mga nanay. Alam nyo, grabe kasi kaya nakuha ng tiwala, na nagkaroon sila ng magandang relasyon ng kanyang asawa, which is Elkanah. Kasi pambira, sabi nga ni Ma'am Cynthia, kung ano-ano na pinag-iisip ng tao kay Hannah eh. Kung ikaw ang asawang lalaki, gugustuhin mo ba yun? Di ba? Yung, masasaktan ka din. Siyempre, asawa mo yun eh. Sabihin yung asawa mong lasing, sabihin asawa mo, parang nababaliw na to ha. Ay, makikipagpatayang, excuse me for the word, makikipagpatayang ka talaga niyan eh. Makigagawin. Siyempre, you've got to protect your wife eh when it comes to those words na lumalabas. Pero makita niyo po, despite of all those things na narinig niya, nung sinabi ni Hannah, I will not bring her not until na ma-win ko siya. Kasi di ba po, pag sinabi nating win yung, it's a transition from, medically speaking ata, ito yung transition from breastfeeding to solid food eh. Yes, Yan po yes. yan, 'di ba? Yung transition yan. Ngayon, katulad ni LG, next month ay iinom na siya ng Coke. Yeah, so ganun po ang mangyayari. Ma'am Cynthia, Ma'am Marinelli.
Sige po, kung meron po kayong gusto pang idagdag sa atin, ma'am. At ito, Diyan. lumabas na dito yung pagiging virtuous woman ni Hannah. Yung sa Proverbs 31:11, the heart of her husband that safely trusts in her so that he shall have no need of spoil. Talagang nandoon yung nakuha niya yung puso ng asawa niya. Siguro nung nananalangin siya, talaga nakita ng asawa niya yung sinseridad niya sa pananalangin. At naniniwala ako na hindi niya yan ginawa ng 1 oras lang, 2 oras. All throughout her life, nakita ni Elkanah kung gaano kasinsir ang kanyang asawa na si Hannah para magkaroon ng katuparan. Pag nanalangin ka, hindi naman laging kung ano yung gusto mo Thy will be done pa rin. At, ayun nga, sige. Hindi pa kasi lumabas dito yung Help Children Arise Up pero yun yung resulta, di ba? Kung magkakaroon tayo ng total commitment, pati hindi lang asawa, hindi lang yung trust ng asawa ang makukuha natin, pati yung mga anak natin. Ay, sino pang yung anak na mananagot-nagot sa kanyang ina? Sino pang yung anak na mawawala ng tiwala sa kanyang ina kung nakikita mismo sa atin? Din ako dyan Kaya, ko rin yan. Kasi minsan, may sasabihin ako sa anak ko, pero yung pala may nagawa akong ganun. Mama, bakit ganoon? Kumbaga, guilty rin ako sa ganyang lagay. Kaya, maging, mindful kung paano natin inire-represent yung sarili natin sa ating asawa at saka sa ating anak. Hindi man, walang perfect, pero perfect ang Panginoon. Yun yung laging sinasabi natin dito. May perfect tayong Panginoon. Kaya, unto perfection tayo. Hindi man tayo perfect, pero unto perfection tayo. Pinupulso natin yung maging excellent tayo. Ayan. Totoo. Napakagandang ehemplo ni Hannah for all the women na merong mga hinihiling sa Diyos na maging wag niyong tigilan hangga't sinagot ng Panginoon yung hinihingi niyo sa Kanya. At kapag sinagot niya, gawin niyo talaga kung ano yung pinangako niyo sa Panginoon na gagawin niyo kapag binigay yung gift na yon. Kasi, di ba, minsan kasi, bibigyan ka, Lord, bigyan mo lang ako ng trabaho. Yun na, di ba, yung lagi na example, Lord, bigyan mo lang ako ng trabaho or pagkakitaan at I will serve you more. Wala ka ng oras pagkatapos. Wala na. So, hindi ka na nag-serve, hindi ka rin nagbigay. So, maraming beses, yung consistency, yan yung word. Yung commitment natin will be consistent sa mga actions natin. Kaya, grabe na lamang ang kumpiyansa ni Elkanah kay Hannah dahil nakita niya yung commitment at consistency ni Hannah dun sa kanyang pinapanalangin. Yeah. Na alam ni Elkanah na yung conviction niya, alam ko gagawin talaga ni Hannah to. No, sinabi niya, i-offer ko. Hindi siya nagtanong di ba? Wala naman sa Bible na tinanong niya ba si Elkanah na, ano plano natin sa ating anak? Wala. Siya na nagsabi, Lord, buksan mo lang yung tiyan ko. Ibibigay ko si Samuel sa'yo. Di ba? So, nakakatuwa. It's really a blessing yung faith niya na sobrang laking faith at sobrang walang tigil na pagpapanalangin para matupad yung desire ng puso niya. Yeah. So, yan po ang tatandaan nyo mga kapatid, no? Kaya ako po ay naniniwala na sa lahat ng mothers that are listening right now, no po. Again, ang programa po na ito is not here to condemn people, no? Everybody, everyone ay nagkakamali, no? There is no such thing as a perfect perfect person, no? No, kaya, makikita nyo po, sa storya ni Hannah, hindi rin naman siya naging perfecto. But God continually blessed her. No, kaya alam nyo po kung bakit. It's all about being a committed. No, committed wife and a committed mother. Alam nyo, sa mga nanay po na nakikinig sa atin dyan, no, sabi nga natin sa lahat ng pwedeng mangyari po sa atin, sa inyo, no, sa inyo bilang isang nanay, hindi po yan ang pwedeng maging dahilan para mahadlangan ang gustong mangyari ng Diyos para sa inyo. Merong purpose kung bakit po. Kasi from the very creation itself, di ba,
ng babae. No? Nakita ng Diyos na may pangangailangan ang lalaki. No? Kaya nga kung mapapansin nyo sa creation, tingnan nyo po. Para lang makita po ng mga mothers at mga wives na nakikinig ngayon. Para lang po makita ninyo kung gaano kaimportante ang role nyo bilang isang nanay at bilang isang tatay. Tingnan nyo po. Ito po yan, mga nanay. From the creation, ang sabi ng Bible, everything was good. Everything was very good. Kasama na ang creation ng tao, which is si Adam. Pero dumating ang punto ng pagkakataon na nakita ng Diyos na may pangangailangan si Adam. It is not good for a man to be alone. Kaya sabi ng Diyos kay Adam, Adam, maghanap ka ng kasama mo. Wala nakita si Adam na fit sa kanya. Pero, mahirap naman. Diba? Mahirap. Ngayon, sa panahon ngayon, ewan ko kung anong pumasok sa kukote ng mga tao ngayon. Bakit gano'n na nangyayari? Pero makikita nyo po, sa Bible, sa creation, no? Sa creation, ay makikita ninyo na noong ginawa ng Diyos ang babae, merong purpose. Okay? Not just only na makita ito at makasama lang ito ng lalaki, kundi with a purpose. Tingnan nyo po, basahin ko lang saglit. No? Genesis chapter 2. Genesis chapter 2, maganda po kasi ito verse number 18. Sabi ng Bible, and the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him an helpmeet. Look at how it's spelled, mga kapatid. Help meet for him. Okay? Help meet for him. Ibig sabihin, ito po mga kapatid, ang ibig sabihin po nito ay ito po ay suited and worthy for corresponding to him. Ibig sabihin, yung makakatulong po talaga sa kanya. So it means, brethren, sa mga wives na nakikinig po ngayon at sa mga mothers na nakikinig po ngayon, what I wanted you to see here, mga nanay at mga asawang na nakikinig, is yung purpose kung bakit po kayo na-create. Okay? The purpose of your creation. Kaya nga, si Hannah, hindi niya nakalimutan yun. Bagamat ganun na yung naririnig niya patungkol sa kanya, ito na yung pinakamatinding problema niya, hindi siya mag-anak, but he or she rather remained a helpmeet for Elkanah. Kaya nga makikita ninyo, despite of all those problems that happened to her and with his husband Elkanah, naging maayos pa rin ang resulta all in all. Bakit? Nagkaroon siya ng nagbunga, lumabas si Samuel, maganda ang nangyari kay Samuel, maganda ang naging relasyon niya kay Elkanah. Now, for all those things that happened, ang pinakamagandang tandaan po natin, isa lang talaga ang babagsakan yan, which is being committed. No? Kaya, mga nanay na nakikinig po ngayon, huwag kayong mabalot ng problema. No, wag niyong hayaan na problema ang bumalot sa pagiging nanay ninyo. Wag niyong hayaan na yung problema ang bumalot sa pagiging wife po ninyo. Naalala ko nga po yung sabi ng ating mahal na pastor Darating ang punto magkakaanak kayo pero wag niyong kakalimutan ang pagiging asawa ninyo. Amen. Yes, magkakaanak kayo, you will be a mother, but tandaan nyo, wife pa din kayo. Yes. Hindi mawawala yung title nyo as pagiging wife at ang pagiging mother. It is another stage and it is another blessing for you to be a mother, pero wag mong kakalimutan yung pagiging wife mo. Sa storya ni Hannah, wala pong nangyaring kalimutan. Diba? Hindi niya nakalimutan na siya ay nanay. Kasi pwede niya naman nang sabihin, Ma'am Cynthia, Ma'am Marinelli, na parang, sinagot na ng Panginoon yung panalangin ko, nanay. Pwede siyang magtuon na ng attention kay kay Samuel pwede niya nang pabayaan si Elkanah. Bahala ka na dyan, may anak na ako, thank you. Salamat, God bless. pwede niya na sabihin ganun Pero makikita nyo po, no, hindi nangyari yon. Hindi nangyari. Nakita nyo, nagkaroon ng magandang relasyon pa rin through the story of Hannah and through the testimony of Elkanah. Sabi ni Elkanah, okay, sige. Gawin mo kung ano yung gawin mo kung ano yung naiisip mong magandang gawin para sa kanya.
alam niyo po meaning ng wind kung paano po siya ginamit ng Bible. Ito po ay talks about spiritual maturity. Yun talagang ayaw kasi pangako niya na si Samuel ay paglilingkuran niya ang Diyos eh. Ayaw ni Hannah na lumaki lang si Samuel sa simbahan. Kundi ang gusto ni Hannah, lalaki si Samuel sa simbahan at meron siyang kinikilalang Diyos. Ayaw niya yung, sige, diyan ka sa simbahan, at least laki ka sa church. Di ba? Familiar mo ba mga nanay, di ba? Minsan, doon ka nga sa church, ang tigas ng ulo mo eh. Kaya mapansin nyo, kahit laking simbahan, marami pa ring pasaway. Speaking, na lumaki sa simbahan, di ba? Maraming lumaki sa simbahan na naging pasaway din. Kaya nga, ang gusto ni Hannah mangyari, lalaki ka sa simbahan pero may kikilalanin kang Diyos. Kaya tama yung sabi ni Mama Rinelli, hindi ko to dadalhin hanggat hindi pa siya handa. Kasi pangako ko to eh, I prepared everything for him. I prayed for him. I have asked him of the Lord. Therefore, dadalhin natin siya sa simbahan, sa temple, if he is ready. Kaya nung ready na siya, alam na ni Hannah, alam na ni Elkanah na Samuel is good. Let's present him to Eli. Kaya tinan niyo po kung paano ginamit si Samuel. Again, way back sa ating pinag-aralan, isa lang ang babagsakan niya. Hannah's commitment to God. Yung pagiging committed mother and a committed wife ng isang nanay, na isang babae na nagngangalang si Hannah. No? Kaya sa lahat ng mga mothers and wives that are listening right now, I hope you learned something sa atin po. Masarap ang usapin, no? Masarap ang usapin pero maikli ang oras. Kaya alam niyo nag-overtime po tayo. Bakit po? Kasi ngayon po ang ginagawa po natin dahil wala naman po tayong malaking production team. Kaya shout out sa mga production team natin dyan, no? Na nagagamit kayo pag Sunday, alam ko naman nag-aaral kayo, pero pag dumating na sana ang punto ng pagkakataon na i-bless kayo ng Panginoon, makagraduate kayo, ay join us dito. Kasi ilang tao po ang naglilipat ng equipment natin at nagsiset up ng equipment natin dito. No? Hindi naman malakihan. Pero, kaya nag-overtime tayo ng, to compensate the time na ating pong napalampas, no po? So kaya masarap ang usapin, pero sabi ko nga, time will come, sabi nga ng Ecclesiastes, to everything there is a season and a purpose and a time and purpose under heaven. Sabi naman po dun sa Bible ay time and chance happen it all. Kaya sa lahat ng mga hindi nakapanood nito, sa mga nakapanood nito at may kilala kayong hindi napanood, ipasa nyo yung link para hindi masayang yung time and chance nila. Okay? Ma'am Cynthia, Ma'am Marinelli, final and magpapaalam na tayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Thank you sa lahat ng mga nag-comment. Sana po ay na-bless kayo sa episode na ito. At mag-hello ako sa mga hindi namin nabati kanina na pumasok. Si Ma'am Tang Belmonte at si Ma'am Sheila sa Baguio. At si Angelica, yung pamangkin namin. Hello, thank you for watching with us. And hanggang sa susunod muli, wag na wag kayong mawawala next week. Dito pa rin sa inyong favorite program, ang The Baptist Lunch Tuesday Edition. Okay. Amen. Maraming salamat. Talagang akala ko kukunti lang tayo, pero yung comment po ninyo nagpapa-encourage ito sa amin. Marami pong salamat at sa patuloy na pakikinig ninyo, patuloy na pagbibigay ng importansya dito sa programang ito. Napakaganda na magkaroon tayo ng additional o kung hindi man additional, dahil alam nyo na reminder for the character ni Hannah bilang isang ina, bilang isang asawang babae. Patuloy natin panindigan yung ating verse na to, Psalms 37 verse 5, commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Talaga yung commitment natin sa Panginoon, include natin yung ating trust, at which is the essence of our faith. Kaya patuloy tayong magtiwala sa Panginoon, patuloy tayong magbigay ng commitment sa Kanya na naandoon yung pagtitiwala natin as a sign of our faith to our Almighty God. God bless everyone. At saka nga pala, baka malimutan ninyo ha, April 18, ako, eto na yung Friday. Yes. Magsama-sama tayo, bagamat mainit, ay mainit din ang ating Yun. maririnig sa araw na yan. Tama.
Yan. Kaya po no sa darating, speaking of April 18, no, please do coordinate with your area leaders sapagkat napakaganda po ng ating magiging proseso, and just follow what your area leader says, at yan po ay para sa ikakalago ng bawat isa. And speaking of April 18, that is Friday, so wala po tayo dito niyan. Asahan nyo po na ang ating pong mga programa ng ating simbahan mula po Thursday and Friday ay ipagliliban po muna natin ang mga programa ng ating pong simbahan. So there will be no what do you call this? There will be no church programs starting on Thursday and to Friday. So kaya yung lahat ng programa po ng ating pong simbahan this coming Thursday and Friday ay ipagliliban po natin, and we will be back next week, no? And yan po ay preparasyon po yan sa ating pong upcoming soul winning revival. Okay, so kaya mga kapatid, we are serving, nais ko lang po ipaalala sa inyo that we are serving a living God. Okay? So, kaya anuman, don't be captured by the tradition, and don't be fooled by the tradition of this world na isang beses lang, sabihin na natin, yung ginagawa nila, isang beses lang pinalo, isang beses lang kinutsa, at isang beses lang binuhat, at isang beses lang siya namatay sa cross ng Kalbaryo. Everything ay nangyari sa Panginoon natin once, and it will never happen again. Okay? Kaya mahirap. Kahit sinong tao ang tanungin mo, mahirap kung paulit-ulit kang paluin. Okay? Kaya lahat po yun ay napagtagumpayan na ng Panginoon, napagtagumpayan na ng ating Diyos. Kaya sabi ng Biblia, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Wala na po ang lahat ng mga bagay na yun dahil napagtagumpayan na po yan ng Panginoon. Kaya nga kung mapansin nyo po doon sa mga talata na akin nabanggit, ang pinakadulo po nun is, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, and always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Yan po ang sinabi ng Biblia po sa atin, kaya sundin po natin yan, and let's serve our living God. Okay? So, again, mga kapatid, maraming salamat po. And we are praying that we will see you all, CSI brethren, sa ating pong ranch, the Baptist Ranch, on April 18 para po sa ating soul winning revival. Sa ngalan po ng ating mahal na pastor, who is the executive producer and the director of the program TBL, at ako po ang inyo pong lingkod ngayong umaga, privileged and humbled to serve you, brethren. Brother Maki po, along with Ma'am Cynthia and Ma'am Marinelli, ang ating cameraman is Sir Vince, ang ating live streaming operator Sir John Kilaiko, ang ating audio technician as Sir Romero Rodriguez. Maraming salamat po sa inyo. On top of all this, all we can say is to God be the glory. God bless you all. See you next week. Bye-bye. Bye! See you next Tuesday! You were despised, you were rejected, Lord, those who passed by. You were despised, you were rejected, Lord, those who passed by. You were despised, you were rejected, Lord, those who passed by. You were despised, spoke not a word, but chose to be silent, though you did no wrong. Nor was deceitfulness found in you. Yet by your wounds our salvation has come. Yet by your suffering our freedom is won. For God has
exalted your name. He has enthroned you on high. Jesus, the name above all names. God has highly exalted your name. He has enthroned you on high. Jesus, the name above all names. You were despised, you were rejected, Lord. Those who passed by even averted their gaze from your sight. Such was the suffering you bore for us. Led like a lamb to the slaughter, you spoke not a word, but chose to be silent, though you did no wrong, nor was deceitfulness found in you. Yet by your wounds our salvation has come, yet by your suffering our freedom is won. For God has highly exalted your name. He has enthroned you on high. Jesus, the name above all names. God has highly exalted your name. He has enthroned you on high. Jesus, the name above all names. You were despised, you were rejected, Lord. Those who passed by even averted their gaze from your sight. Such was the suffering you bore for